Abdaunang International Team Tennis Competition for Men, ang Davis Cup Pilipinas laban sa Japan. Live! Mapapanood ngayong March 4, 5 at 6, Biyernes hanggang Linggo. Live mula sa Plantation Bay, Lapu-Lapu City, Cebu. Umaga't tanghali sa Aksyon TV. Huwag palalampasin. Pinaghahanap na ngayon ng mga pulis ang isang kabaro nila na akusado ng pagmomolestya ng isang preso. Ang misteryo ngayon ay kung tumakas si mamang pulis o sadyang pinatakas. Ikwento mo, Ryan Al. Dito sa Station 12 sa QC, nakalabaw si Ami dahil sa kasong estafa. Pero madaling araw ng 22 ng Pebrero, pinasok daw siya ng isang PO Rodrigo Bahog sa loob ng selda, sabay tutok ng baril at sabilit ang sinama. Sa likod daw. Sabi niya sa akin, sama ka sa akin, saglit. Tapos sabay kinasa po niya yung baril niya. Inatakot po ako, sir. Di, tumayo po ako, sumama po. Dinala raw siya ng pulis sa conference room ng presinto at doon ni-rape. Agad nagsumbong si Ami sa mga nakaduting pulis. Ikinulong naman agad si PO1. Pero nakatakas daw ang suspect na nagtatago na ngayon. Suspect siya ng biktima, kasabwat ang station commander na si Police Superintendent Pedro Sanchez sa pagtakas ng suspect. Iihi lang, nagpaalam sa akin iihi, kaya tinanggalan namin ng posas. Yun po ang sagot po nila. Hindi po ako matakot na sabihin na isa po si CO sa nagpatakas po kay Baog. Tinangka pa nga raw sa sulay ni Sanchez para hindi na mag-ingay. Hindi ka nagagastos na makalabas ka dito. Ipapalakad namin agad yan. Tapos bigyan ka namin ng pamasahe pa uwi ng Zamboanga. Sa Zamboanga ka muna, magpalamig, kalimutan, ibaon sa limot ang nangyari. Tapos pababaunan ka po namin ng 20,000 pesos po. Itinanggi naman ng station commander ang bintang. Siyempre, biktima yon ng lalo na ng aking tauhan. Sige, tutulungan ka namin na mag-bail. But just the same, i-file pa rin natin yung kaso kasi meron ka namang medical legal na. Pinaghahanap na si PO1 Bahog na posibleng matanggal sa serbisyo. District Director Police Chief Superintendent Ben Hardy H. Mantela is very particular about the discipline of the policemen. We will conduct a thorough investigation. Ito na ang ikalawang beses kung saan inakusahan ng rape ng mga babaeng preso ang mga pulis. Bisperas ng bagong taon, nang nirape umano ng Police Maynila na si POT Antonio Bautista Jr. ang isang preso sa loob din ng presinto. Nasa DOJ na ang kaso. Right on, News 5. Hindi naman sinanto ng mga kawatan ng isang pulis Valenzuela. Dali-dali kasi nilang tinangay ang motorsiklo ng para sa mismong harap ng bahay ng biktima. Ikwento mo, Jay De Castro. Alauna na madaling araw na umatake ang mga magnanakaw sa bahay ni PO1 Alinadar Kasim sa barangay Karhuatan, Valenzuela. Ginising si Kasim ng kanyang asawang si Sanifa nang marinig niyang nag-alarm ang motorsiklo. Yung remote mo, bakit hindi na tumutunog yung motor mo? Sabi ko, kako sa kanya. Sabi ko, tingnan mo sa labas, baka nawala yung motor mo. Pagbukas niya dito sa gitinin na talaga, wala. Ito lang nakita ko. Hindi na naabutan ng mga respondentano ng mga kawatan. Mabilis daw trumabaw ang mga karnaper dahil sa isang iglap, natangay nila ang motor na nadaanan pa nila sa pagronda. Nung daan nga namin kanina dyan, andyan po yung motor. Hindi rin daw ito ang unang beses na may nai-report ng kasong pangangarnap sa kanilang lugar. At madalas, kahit sa harap ng bahay, umaatake ang mga kawatan. Nakaraang gabi, yung isang Mio magkadikit yun, tsaka isang Apex. Kinaranap din dyan. Naitim rin sa mga otoridad ang ninakaw na itim na Honda XRM na may plakang 5534NM. J. De Castro, News 5. Kasunod ng gulo sa Middle East, lalo na sa Libya, magtataas na naman ng presyo ng langis ang Chevron mamayang alas 12 ng hating gabi. Ito na ang pangalawang pagtaas ng presyo ngayong linggo. Pare-parehong piso kada litro ang itataas ng Chevron sa gasolina, kerosene at diesel. Posible ring bumaya sa dagdag singil ang Flying V sa Sabado. Ngunit di pa dyan nagtatapos ang aberya dahil bukod sa dalawang kumpanya, maaari rin daw na magtaas na ng presyo ang ibang oil companies sa susunod na linggo.
Chinika naman ni Enchong D kung paano siya nagkakaroon ng love life sa kabila ng hectic na career. At LJ Moreno at asawang si Jimmy Alapag, nagmamadali nga bang magka-baby? Jeff Fernando, ikwento mo. Tila punong-puno ng energy ngayon sa trabaho si Enchong D. Inspired nga ba siya? Nagpo-float, pero uunahan ko na kayo kasi kung tatanungin niyo kung sino, hindi ko syempre sasabihin. Pero masaya ako ngayon. At dahil nga sa inspirasyong ito, kahit hectic ang schedule, nakahanap pa rin siya ng oras para sa kanyang love life. Ngayon ko lang na-realize na there's always time for everything. Balik showbiz na si LJ Moreno. Kalahating taon matapos siyang ikasal sa basketballistang si Jimmy Alapag. Una siyang mapapanood sa pelikulang Senior Year. Kumusta naman kaya ang buhay may asawa? Sobrang saya and sobrang, yun nga, parang basta I couldn't ask for more. So whatever I prayed for, more pa yung nabigay sa akin. Sa ngayon, minamadali na raw nila ni Jimmy ang makabuo ng sarili nilang pamilya. Well, wala pa eh. We've been trying. Honestly, we've been trying. So yeah, in God's time. Jeff Fernando, News 5. Ang sarap talagang lumipad! Lola kong ulyanin, nagbilad sa dilim, binilang ang buhok, tumalon sa bangin. Ibang matatanday mahirap sawayin, pagdating sa sports, gusto pa i-extreme. Lola Thunder sa New York na si Freddie Anderson ay dinirayuma sa malamig na panahon at kahit daw 90 years old na siya ngayon, kapag daw sumemplang, kaya pang bumangon. Ako ang babaeng amoy lupa. Ang kanya pong laro sadyang hindi biro, kahit majonda na, may gana pang magturo. Huwag daw mag-alala at sakaling mahapo ang kanyang solusyon. Siyempre, mauupo. Enter. Oh, ito na naman pala yung enter kanina ko pa hinahanap. Trivia time muna tayo tungkol sa world's most popular winter sport sa mundo. Ano pa? Eh di ang ski. Ang mga Scandinavian farmers at warriors ang unang naglaro ng ski noong 18th century. Gawa sa kahoy ang first ever ski. Pero di naglaon, ginawa nila itong plastic dahil mas maganda ang slide nito sa ice o snow. Woo! Yes! Ang galing ano! Siyempre, dahil matatanda yung nakita nyo, may tanong ako, anong sasakyan ang paboritong gamitin ng mga matatanda na sobrang tipid pa sa gasolina? Sirit na? Eh di, wheelchair! Ito pa rin po si Makata. Nagbibigay na naman ng impormasyon, leksyon at edukasyon. Dito lang yan sa Aksyon! Susunod sa aksyon, Libyan President Muammar Gaddafi pinagtripan sa internet. Misis ni dating AFP Controller Jacinto Ligot, hinaiblat agad bago pa siya questionin ng Senado. Tatay, nanay at kapatid ni Nonito Donaire naglabas ng matinding hinaing laban sa boksingero at misis nito. Sa akin, hindi ko alam kung makakauwi pa ako. Wala nang senyales pa ng mga buhay sa mga gumuhong building sa Christchurch sa New Zealand. Kasama na riyan ang 11 Pinoy na naka-enroll sa English Language School nang maganap ang trahedya. Mula New Zealand, ikwento mo, Dodge Diliage. Sa unang pagkakataon, binuksan sa pamilya ng mga biktima ng lindol ang nakakordon na area sa Christchurch sa New Zealand. Ininikot ang mga kaanak para mapakita ng New Zealand Police ang pinsalang dulot ng 6.3 magnitude ng lindol sa syudad. Tumating rin doon ang magulang ng nurse na si Ria Sumalpong, isa sa 11 Pinoy na sinasabing naipit sa gumuhong CTV building. Mula Australia, lumipad sila papuntang Christchurch para personal na maganap sa anak. Hindi ko maiwasan, umiiyak talaga ako. Hindi ko kasi